Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, bukod pala sa inihanda pong sorpresa ng Dear Eat Bulaga dito po sa letter sender natin na si Naisel Esqueza, ay binigyan din po ng mga regalo na mga diaper, ano. So, kailangan po ito ni Baby Rain. So, ayan po ang daming EQ. Parang pang isang taon na supply na ata itong binigay ng Dear Eat Bulaga. So, ang dami po talagang natutulungan ng TBJ, ano. Lalo na po itong Eat Bulaga. Talagang nagiging instrumento po sila upang makatulong sa ating mga kababayan. Kaya naman po itong si Naisel Esqueza at yung asawa niya ay sobra-sobra pong nagpapasalamat sa Dear Eat Bulaga. At kahit nga po matagal ng crush nitong si Naisel, itong si Bossing Vic, hindi po nagsiselos yung asawa niya kasi alam po niyang matagal na pong crush ng asawa niya si Bossing Vic Soto. At since wala pong therapy kanina, no, kasi naakupa na po yung time slot na yon ng Dear Eat Bulaga, ito po ang mga singing queens natin at nasa backstage lang pala. Ito po ay ibinisto ni Samantha Rescal sa kanyang Instagram story. So nagbahagi po siya ng video sa kanyang Instagram at makikita nga ditong ando doon daw sila sa backstage. So merong nakaupo, may nagsi-cellphone. Sabi nga po ni Samantha Rescal, basta nandito lang kami ha, andun lang daw sila sa backstage. Kasi baka akala ng iba, 'di ba, wala sila. Tapos yung iba inaakala na tinanggal, 'di ba? So inano na agad ni Samantha Rescal at ng mga singing queens yung mga balita na baka may maglabas na naman ng tinanggal daw, 'di ba? Nung nakaraan meron pong mga bali-balita na nagkalat na porque hindi po nakita ang mga singing queens at ang therapy. Meron ng kumalat na balita na tinanggal na daw ang therapy, inalis na daw ang singing queens. So ngayon, ang ginawa po ni Samantha Rescal ay binara po agad yung balitang yon sa pamamagitan ng paglalabas ng video sa kanyang Instagram story. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ipinost nitong si Ted Tape Everyday Defender. Tungkol po ito sa naging trade lunch ng TV5. So binigyan niya po ito ng issue since hindi po daw nakita doon ang TBJ at ang ilang Dabber Cats. So eto po ang hirit nitong si Ted. Hindi daw imbitado ang trio sa nagdaang trade lunch ng TV5 station dahil ayaw na daw silang makita ng mga executive ng media company. Kaya si Kuya Will na lang daw ang bida doon sa trade lunch. Hirap daw kasing maka-break even ang noontime show. So ayan, pinalalabas nilang ganyan. Grabe, no, ang ka-fake newsan itong si Ted. So ang hirit naman po ni LM Entertainment, yung banat niya, ang trade lunch na idinaos ng TV Network ay para lamang sa mga bagong ila-lunch na programa sa Q3. Ang iconic trio at ang kanilang noontime show ay hindi na bago, pero profitable pa rin. So, hindi na sila kailangan pang lumabas sa event na yon. So, grabe din talagang gumawa ng issue itong si Ted. Ano? Nakita lang po na wala ang TBJ at ang ilang Dabber Cats doon sa trade lunch na ganap nitong nakaraan sa TV5. So, Mio Marimar, ginawa na naman po ng issue na porke hindi daw imbitado doon ang TBJ. Mga bagong programa lang po ang ando doon para i-promote. Ang Eat Bulaga po matagal na po yan. At katunayan yan, magwa 1 year na sila ngayong darating na July. So, Mio Marimar naman, Ted. So, pinapalabas ni Ted na hindi maganda yung relationship ng TBJ at ng mga Dabber Cats dito po kay Mr. MVP at sa mga executive ng TV5. Ganyan po sila kabibiter. Samantalang oo nga po pala, no, sa mga nagtatanong po kung paano sumulat sa Dear Eat Bulaga at upang maiparating yung kanilang mga mensahe at kailingan sa Eat Bulaga ay narito po, no. So, dito po nyo isend yung inyong mga mensahe, deareatbulaga2024@gmail.com. Uulitin ko lang po ha, deareatbulaga2024@gmail.com. Malay nyo, di ba, isa po kayo sa mapili ng TBJ. Isa yung mga kahilingan ninyo sa ma-feature, di ba? At mabigyan ng kasagutan
ng Dear Eat Bulaga. So, itry nyo lang, no? Wala namang masama. Sabi nga po ni Bossing Vic Soto kanina, basta kaya po nila, gagawin nila, no? Na ibigay yung inyong mga kahilingan. Samantalang pag-usapan naman natin itong napansin po ng ilang Dabbercads natin and TVJ Defender. Mula ito ang True Eat Bulaga Defenders Network and syempre kay LM Entertainment. Sila po talaga yung nakapansin ng mga picture na ito. So, kanina po dyan sa Dear Eat Bulaga habang nagpapagame sila, syempre yung camera kung saan-saan pupunta yan, sinusundan nila yung mga artista, diba? And yung mga Dabbercads na naghahanap ng mga kukunin nila nagbagay. So, ngayon, isa po sa nakuhanan ng camera, itong mga logo po ng Eat Bulaga, simula 1979. So, kita nyo po yan, nandyan po inilagay ng Eat Bulaga or ng TBJ. Pasimple po na nakita natin. Sinimplihan po ng mga cameraman ito. And ito, makikita nyo dyan, oh. O, ayan, Eat Bulaga. Sabi nga po ni ito ang True Eat Bulaga Defenders Network. Ito, sabi niya, pasimpleng flex sa atin ng Eat Bulaga TBJ. Nasa TV5 Media Center na ang ilang mga iconic logos ng noontime show. Galing! Congrats! Legit Dabbercads. So, dito palang pinatunayan na po ng TBJ na sila ang original at legit sa pamamagitan ng pagbandera lang naman ng mga iconic na logo ng noontime show. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol sa isang noontime host na kung saan ay nagdesisyon po na titigil na. So, sino ba yan? Walang iba kundi si Bossing Vic Soto. So, nakapag-desisyonan po nila ni Pauline Luna Soto na itigil na muna ang panganganak nitong si Pauline. Tigil na po as in, tama na daw muna yung panganganak nitong si Pauline. Last na daw itong si Baby Mochi kahit nasabihin daw na gustong-gusto ni Pauline Luna Soto ng malaking family pero ang gusto po ni Bossing ay konti lang. Stop na daw muna. So, syempre, yun yung susundin po ni Pauline Luna Soto kasi malaking pamilya na din naman, di ba? Meron si Bossing Vic Soto. Yun nga lang, iba-iba po yung mga nanay. Pero, syempre, ayos yung relationship ni Bossing Vic Soto sa mga anak niya. Hindi niya po ito pinabayaan. At alam niyo po ba yung 876 million na yaman po ni Bossing Vic Soto, pinarte-parte po niya yon para sa kanyang mga anak. Meaning, binahagi niya na po yung para sa mga anak niya. Diba nakakatuwa yun? Hindi si Bossing Vic Soto katulad ng ibang ama na hindi po nagbibigay ng sustento. Hindi nagbibigay ng tulong sa mga anak. Diba kahit na ganito po si Bossing at maraming naging asawa, hindi naman niya pinapabayaan yung kanyang mga anak.